Alright. May kailangan tayong pag-usapan na mga bagay-bagay dahil nga may isang tao na nag-message sa atin and medyo critical yung nangyari sa kanya, no. So, sabi niya dito sa nag-message siya sa akin sa page na dumirekta sa email ko. Sabi niya dito, by the way, galing to kay Mr. Talastas. Sana sir, napapanood mo to. Nabasa ko yung message niya, no. Sabi niya dito, may concern lang. If by any chance mapansin mo ko, yun sabi niya. Nag-start akong Lalamove yesterday, March 4, and then kanina na-scam ako. Oh, hindi ko alam ang gagawin ko. Nawalan na ako ng pag-asa. Naiiyak na lang ako sa nangyari. Wala akong makontak sa CSR ng Lalamove. Tanong ko lang if may chance pa bang mabawi ko yung nakuha sa akin. Medyo malaki kasi, 4,000 to be exact. Salamat. Ouch! Whew! Bago natin sagutin yan, I've been into this industry for 4 years na. So, may mga tao rin and may mga driver na mas matagal na sa akin, no? Na nagganito, nagaganyan. Pero, ayun nga, going back dun sa pinaka-concern talaga ng customer, which is yung na-scam siya and asking if there any chance ba na mabawi or makuha niya yung nakuha sa kanya. In short, yung na-scam sa kanya. Unfortunately, no. Hindi mo na siya mababawi. Pero may chance kung bibigyan ka ng consideration ni Lalamove about dyan. Unfortunately, malabo na talaga. I mean, I'm being straight to the point. Malabo nang mabalik ni Lalamove yung amount na na-scam sa'yo. Nakakalungkot man isipin, pero isa yun sa mga pinaka-downside sa ganitong klaseng trabaho. No? Pag tayo na dedehado, na-scam, naloko tayo, wala tayong habol. So, ang tanging habol lang natin doon, kung meron tayong pinangahawakan na ID, ganyan, kung valid man na ID yun, or kung legit na ID siya, medyo may habol tayo, pero mahabang proseso. Siyempre, kailangan natin ipablatter yan, ipapatrace pa natin kung saan nga ba talaga yan nakatira, or pupuntahan natin mismo yung address dun sa ID niya, ipagtatanong-tanong natin kung may kilala ba kayong ganyan, may kilala ba kayong ganito, by any chance lang naman, di ba? Pero sa tinagal-tagal ko sa ganitong industry, no, even sa ibang application, wala ako nabalitaan na na-scam sila tapos na ibalik ng kumpanya. Kaya nga merong mga safety techniques, no, pagdating sa mga ganito, no, dahil malaki talaga yung chance na ma-scam tayo kapag hindi tayo marunong kumilatis ng mga customer. Okay, bigyan ko kayo ng number 1 para maiwasan natin to. Number 1, huwag kayo kukuha ng mga paabono na sobrang obvious. Na scam siya. Actually guys, meron akong sample na booking na ganyan. Wait lang, check ko lang dito kung nandito pa sa screenshot ko eh. Pero kung may mga tropa tayo dyan na nanonood ngayon, tapos may mga screenshot na mga scam na booking, please do comment down below. Mas makakatulong po kayo para sa mga kapwa natin, no? So anyway, ayun nga, going back, huwag kayong kumuha ng mga booking na sobrang obvious na scam talaga siya. Kasi most likely kapag malaki yung tip, like for example, umabot ng 1,000 or 500, tapos paabono siya, mahirap talaga magtiwala. Unless talagang kilala nyo and sobrang nagtitiwala kayo sa booking na yun, wala namang problema. Pero most of the time kasi, yung mga nagpapaabono ng lahat ng services in-avail, gaya ng queuing services, paabono, door-to-door, lahat, kung lahat yun naka-check, tapos may malaki pang tip, mag-isip-isip na kayo. Usually lumalabas talaga yung mga ganun. Wala lang talaga akong screenshot eh, pero kung meron man ako makita sa internet, ipapost ko na lang. Kapag nagpapaabono kayo, make sure na yung pick-up location is, it's either store, no? Physical store siya na yung transaction ninyo is empleyado sa loob. Di ba? Pwede yun. Kung sakaling tao lang, mas maganda kung ang pick up sa bahay. Para kung sakali mapupuntahan nyo or mababalikan nyo sa bahay if ever na magkaroon ng problema dun sa transaction. And then the next one is kung kaya nyo manghingi ng ID, government ID, mga ganyan. For assurance lang naman yun, no? Pero yun na yung pinakahuli talaga na pwede nyong gawin. Kung sakaling may kipag-transaction kayo ng mga paabono, mga ganyan. Masakin man isipin, sir, pero sobrang labo na talagang mabalik yung na-scam sa'yo unless magawan mo ng paraan. Kasi automatic yan kapag nakapag-transact na kayo, automatic ibablock ka na yan. Once na makapag-settle na kayo ng transaction, most likely hindi mo na makakontakt yan. Which is nangyayari naman yan. Hindi lang naman sa services ni Lalamove nangyayari yan. Well, actually sa iba't ibang klase ng services na nag-exist talaga yan. We just have to be careful and mindful na lang sa pag-accept ng mga booking natin the next time. Pero ayun nga, mag-iingat na lang tayo sa mga susunod na steps natin. I hope na makatulong tong video na to sa mga kapwa natin. And lagi natin tatandaan guys, walang maluloko kung hindi tayo nagpapaloko. Kaya naman, peace, love, and respect. Magkita-kita tayo sa mga susunod na araw. Babush!